So para masabi natin na maganda yung student business natin, kailangan una, mura siya kasi syempre wala naman tayong masyadong budget as a student. And also, kailangan not time consuming kasi wala tayong masyadong time sa paggawa kasi nga meron tayong studies, assignments, and projects. And also, kailangan maliit lang siya o kumbaga madaling bitbitin sa school. So for example, ibebenta natin siya. Kailangan madali natin siyang maibigay sa ating mga customers. So yung una nating business is yung customized tote bag and pouch business. So ang total na capital dito is 581 pesos lang. So simulan natin sa mga kailangan natin. So una, may nabibili dito na DTF. So ang ibig sabihin nun is direct to fabric na material. So nabibili ito sa Shopee sa halagang 32 pesos, A4 na siya. Meaning pwede kang magkasya o maglagay ng mga ilang designs basta magkakasya siya sa A4. So approximately siguro mga around 8 designs kasyang-kasya na yan sa isang A4. So ang gagawin dyan is gugupitin na lang natin yan and then ididikit na natin yan dun sa may ating tote bag o dun sa may ating canvas. So next naman is yung plancha. So yung matinu-tinong plancha is around 255 pesos. Next naman is yung ating Teflon sheet, 140 pesos. So ang purpose nito is dito na ilalagay natin ito sa may ibabaw ng ating DTF para hindi siya masunog. So maprotektahan siya and also maging maganda yung kalalabasan. So yung tutorial mamaya ilalagay natin yan sa may dulo ng ating video. So para pwede mo siyang sundan ng maigi. So yung next naman is yung ating tote bag o yung ating canvas. So ang halaga nito is around 26 to 55 pesos. Yung 55 pesos, yan ay medyo regular size. So doon tayo sa 55 pesos. Next naman is yung wallet canvas, around 11 pesos. At yung pencil case canvas is 88 pesos. So ang total niyan is 581 pesos. So yung tutorial niya, nandyan yan sa may description box na may baba. So pwede mo siyang panoorin ng buo. So yung next naman is yung polvoron business. So ang total na capital na gagamitin natin dito is 427 pesos lang. So simulan na natin yung ating mga kailangan. So ang pinakauna is yung polvoron mold. So ang kailangan natin dito is siguro kahit isa or dalawa. So around 23 pesos. So yung next naman is yung ating handheld sealer. So 75 pesos. So ito yung gagamitin natin pang seal dun sa may ating packaging mamaya. So next naman is yung 100 pieces na polvoron wrapper, around 48 pesos. So next para sa ingredients naman is all-purpose flour, 59 pesos. Powdered milk, 102 pesos. Sugar, 75 pesos. And butter, 45 pesos. So para sa detailed instruction kung paano siya gawin, andito yung video na yan. So pwede mo siyang panoorin. So yung next naman is yung ating mini leche flan business. At ang total na puhunan natin dito is 754 pesos. So ano-ano yung mga kailangan natin sa business na to? So una is yung multi-layer steamer, 186 pesos yan. Next naman is yung round dessert plastic o yung ating packaging na 50 pieces, 174 pesos. Next naman is yung round mini steel mold o yung ating maliit na lyanera. Siguro kumuha na tayo ng 5 pieces, so ang total niyan is 55 pesos. 1 kilo na asukal is 75 pesos. 12 pieces na itlog is 145 pesos. Yung kondensada is 84 pesos per pack at yung evaporada is 35 pesos. So again, yung tutorial niyan and yung mga links ng mga items na yan nandyan sa may description box sa baba if ever na gusto mong i-pursue yung business na to. So again, ang total nito is 754 pesos. So lastly is yung ating Graham bar business. So ang total ng puhunan na kailangan natin dito is 1,342 pesos. So ano-ano nga ba ang mga kailangan natin sa negosyo na to? So simulan natin sa Graham container, around 159 pesos. Next naman is yung jumbo aluminum foil is 290 pesos. Yung dough cutter is 97 pesos. And para sa ingredients naman, kailangan natin ng angel creme densada, siguro 4 pieces, okay na yan, 280 pesos. Yung all-purpose cream, kumuha tayo ng 2 pack, 162 pesos. And syempre, hindi mawawala yung ating Graham crackers,
mga 5 packs, 280 pesos. And also, kuha na rin tayo ng mga cookies o yung Choco Vanilla cookies, 74 pesos. So again, yung tutorial niya nandyan sa may baba. So pwede mo siyang panoorin. And again, ang total ng business na to is 1,342 pesos. So ayan yung mga mini business ideas na pwede natin gawin as a student. So pasok na pasok yung criteria ng mga business na yan dahil una, mura sila, madaling gawin, hindi masyadong magkukonsume ng mga time, and also madali lang siyang i-distribute o ibigay sa ating mga consumers. So sana na-enjoy mo itong ating video o may natutunan ka o may nakuha kang idea. And kung nagustuhan mo itong ating video, please like this video and subscribe. And also follow us on our page. And thank you guys for watching, and I will see you guys on the next video.